propeta na ito, wala tayong karapatan na tanggapin ang mensahe niya. Amen. Marami kasi mga tao gusto lang yung mensahe ang yung propeta. Hindi po pwede yun. Alisin mo yung propeta, tapos yung mensaheng dala niya, tatanggapin mo. Wala kang pinag-iba sa mga tao sa panahon ni Jesus Christ at sa panahon ng mga propeta na tinanggap nila ang salita ng Diyos. Pero yung mga nagdala ng salita ng Diyos ay pinagpapatay nila. Amen. Amen. So, ito yun. And this is our vision. And this is His vision. And this is our visions. So, our vision is for this generation that has witnessed the coming of Jesus Christ. We are the witness. Sabi ni Jesus Christ, but ye shall receive power, Acts chapter 1 verse 8, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be my witness. Amen. So, we are the witnesses of the coming of Jesus Christ. It is our purpose to transform the believers in Christ to this coming. And this is the very purpose that we have is, not for one moment do we bring a message to the people that they may follow men or join our church. Amen. Or start some fellowship and organization. We have never done that, and we will not do that now. Amen. We have no interest in those things, but we do have interest in the things of God and people. And if we can accomplish just one thing, we will be satisfied. That one thing is to be established a true relationship or spiritual relationship between God and man. Wherein men become new creation in Christ, filled with His Spirit, and live according to His word. We will invite, please, and want all to hear His voice at this time. Yield your lives completely to Him, even as we trust in our hearts that we have given our all to Him. God bless you, and may His coming rejoice your heart. That is our vision. Amen. Can you say amen? Amen. So, huwag natin kalimutan, we are not sharing the message of God para tayo dumami. Sabi ko nga, kung hindi ka nakadesenyo sa mensaheng ito, kahit anong gawin mo, aalis at aalis ka. Amen. Ang mensaheng ito, ang sabi nga ng awit, loves you mean, this word, this truth is not for everyone. It is only for the message of God. Pag predestinated ka naman dito sa mensaheng ito, whatever you do, whether you like it or not, susunod at susunod ka. Sapagkat John chapter 10, ang sabi ng Panginoon, ang aking tupa ay nakikinig ng aking tinig. At nakikilala ko sila at sila'y nakakakilala sa akin. Amen. At sila'y sumusunod sa akin. Amen. Amen. Surround yourself with those on the same mission as you. Isurround daw ninyo yung mga sarili. I like that yung inano ni Kuya Miko kanina, ni Brother Miko. A small exaltation. Next Sunday meron na naman. Simula kasi dito sa household. So next Sunday ang exalter natin si Brother King. Tuloy-tuloy yan. Lahat pong mga lalaki, pagtutuloyin ko. 30 minutes exhort mga kapatid. So surround yourself with those on the same mission as you. So, isurroundin nyo inyong sarili. Isurroundin nyo yung sarili. Lagyan nyo na lang na ano siya. Sa kabuhi yan, kabuhi. Okay. Surround yourself. Huwag daw ninyo ihiwalay inyong sarili. Mga kapatid, at isurroundin nyo inyong mga sarili. Hallelujah. Sa mga parehas na mission meron kayo. And our goals, and our mission, and our vision is this, to share the message. Amen. Amen. So, kahit man sabihin ng tao, pag coming ako, sabi nga ng prophet, if you listen to it, itong superiority complex, sabi niya, if someone says that I don't need a pastor, or I don't need a man, you are in danger. Nasa delikadong kalagayan ka pag hindi mo na-recognize. Because God uses always a man. Amen.
Yung man na sinasabi doon sa goal na to follow a man, ayun yung tao na walang Diyos. Huwag kayong sumunod sa kanya. Huwag kayong sumunod dun sa tao na walang Diyos sa buhay. Sundin mo yung tao na may Diyos. Amen. Right? Praise God. So, pinost ko yan sa Facebook na I like it. Kasi hindi lang basta magsabi ka ng third coming at kasama mo na sa mission eh. Tama ko ba? Amen. So, I want everybody to surround yourselves with me. Hallelujah. For this one purpose, for this one mission. Hallelujah. Puri ng Diyos, mga kapatid. Kami ano ng bakit ko? You know what? Bakit ini-illustrate ang lion? Ang lion kasi pag umalis, kumpul sila at isa lang ang mission nila na makakuha sila ng kanilang kakainin ng fresh. Amen. Right? Fresh ang kanilang kinakain. Gusto nila yung tumatakbo pa, sasakbalin nila. At alam natin, the Lion of the tribe of Judah, and that is Jesus Christ in Revelation chapter 5, the Lion of the tribe of Judah. Praise God. We know that Jesus Christ is us. Jesus Christ is us. Before the coming of the Lord Jesus in the flesh, the name of Jesus is Jesus. The name of Jesus was there. Sabi ni Jesus Christ, I come with my Father in my Father's name. Ako'y pumarito sa pangalan ng aking Ama. So before that Jesus came in this earth, the name of the Lord is Jesus. Alright? Amen. So, the three essential truths in the Third Testament that will keep us balanced by moving in the right direction. Post ito ni Pastor Will Visito. But, tatlong bagay lang para maunawaan natin at maitalagay natin ang balanse. Sabihin ng prophet, mga kapatid, stop saying God loves you. I know already that God loves you. Amen. Father Obay, Brother Toby, and I know that God loves me. Amen. Sabi nga ng prophet, it is a romantic that always saying God loves you, God loves you, God loves you. It is a romantic relationship. But we are not in the romantic ages. We are in the reality. Amen. Alright? So this message as inferiority complexes, mga kapatid, ay mag-enlight sa atin. Last Sunday, napakaganda ho yung mensahe. Alam nyo, kung i-take away ulit, mga kapatid, gusto kong i-take ulit yung sabi niya doon, if you want to overcome your trials and any problems that comes to your life, take the exact opposite. Take the exact opposite. Yung hindi mo gusto ang gawin mo. And if you are selfish, ang sabi ng prophet, and you want to hold everything, that is the time to give something, to give everything that you got. Yun ang panahon na ibigay mo yung hindi mo kayang ibigay. Kung selfish ka, kung gusto mong i-embrace ang lahat, gusto mo to, and that is the time na ibigay mo yung hindi mo kayang ibigay. Amen. Right. Kung isolve mo ang problema mo, mga kapatid, huwag mong isolve sa pamamagitan ng katalinuhan mo at paraan mo. Yes. Take the exact opposite. Can you say amen? Amen. So, the three essential truths, or essential truths in the Third Testament that will keep us balanced. We need a balanced life. So, the new birth. That is the first. The first one is the new birth. The flesh unit is the subject of the new birth. Hindi po ang soul ang subject ng new birth. If you pray to God, don't pray, as sabi ng prophet, don't pray that there is another God except you. Kasi mga kapatid, itinatak ang number 666 sa utak natin or nag-pray tayo para iniisip pa rin natin ang Diyos nandun sa langit. Aminin nyo. Sa panahon na nag-pray kayo, ano ang nasa utak ninyo? Ano ang nasa isip ninyo? Di ba nag-iisip pa rin tayo na may Diyos pa? Somewhere out there? Di ba? Nakapatak na kasi yan. Kailangan, sabi ko nga mga last Wednesday, sabi ko, may minsan prophet that sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus Christ, sino ang dakila, sabi ng mga apostol, sino ang dakila sa langit? Kinuha niya isang malit na bata.
Nilagay niya sa gitna. Ang sabi niya, ang sino maging katulad ng batang ito ay siyang dakila sa kaharian ng langit. Bakit? Anong meron ng bata? Kaya nga mga kapatid, magkaroon tayo ng spiritual mind. A child mind and learn what you have learned. Alisin mo ang lahat ng nalalaman mo. Dahil sa panahon na nagpipray ka, nag-iisip ka ng iba pang Diyos. Huwag mong gawin yun. Sabi ng prophet, isipin mo na ang Diyos ay ikaw at ang Diyos ay nasa iyo. He is not somewhere out there. He is in you. When you pray to God, pray to yourselves. Naintindihan niyo? Sinabi ng propeta. Ako naintindihan kong lubos. Kasi, ang dami nating napag-aralan buhay natin eh. Ang daming prinsipyo sa buhay natin eh. Di ba? Pag lumaki na ang tao, pag inaaralan mo, napakarami na kasing alam. Ang dami ng prinsipyo sa buhay niya, mahirap ng aralan niya. Pero salamat na sabi pa ng magiging katulad ng batang ito ay siya maging dakila sa kaharian ng langit. So magkaroon tayo ng attitude as a child. Yung attitude na hindi nagtatanim ng sama ng loob. Amen. Ang attitude mga kapatid na hindi nagtatampo, mga bata pag nag-away, hindi tayo bati, hindi tayo, pero maya, bati na yan. Yes. Hindi yan magtatanim ng sama ng loob. First John mga kapatid, sabi, ang sino mang nagtatanim ng sama ng loob, hatred sa kanyang kapatid. Hallelujah, sabi ng Bible, mamamatay tao. Kaya na tayo mga kapatid, sabi ng magmahalan tayo sa isa't isa. Hey, ano na kasi yan eh? Prinsipyo na kasi ng buhay yan eh. So, we need to have a spirit as a child. Amen. Hindi yung sinasabing childish ka. Didedi ka pa? No, I'm not saying that. Yung mind ba, naman yung punto? Yung mind ng isang bata, yung attitude ng isang bata, bigyan mo lang ng lollipop yan mga kapatid. Hindi na yan magtatampo sa'yo. Yes. Amen. Amen. Tama po ba? Siya ang magiging dakila sa kaharian ng langit. The new birth, the blessed unit is subject to the new birth. Jesus said, ye must be born again. Not to sumalik ako sa third coming, born again ako, oh my God. Anong pinag-iba mo sa dati mong kinalalagyan? If you think that this third coming is a ghost, nagkamali ka. Because third coming is a message. Amen. Third Testament is a message. Amen. Iwan mo na lahat. Huwag mong iwan ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo. Amen. At kailanman hindi ka iiwan ng Diyos. Sabi niya eh, I will not leave you and I will not forsake you. I am with you always, even into the end of the world. You can run, but you cannot hide. Yes. Tama? You can run in the presence of God. Hindi kasi Cain, si Abel ka. Laging sumisigaw ang dugo mo, dugo ng Diyos na nasa iyo. Praise God. You cannot hide. You can run. Sige. Sino hindi nagkamali? Sino hindi nanghina? Sino? Yan lang. Kasunod kasi yung twofold being. The number 2 is the twofold being that. But when the Holy Spirit comes into the heart, quickly he becomes, sabi ni Brother Branham, becomes then a twofold being. One of the earth to die, and one of the heaven to live. Amen. Kailan daw? Nung dumating ang mensahe sa'yo, ikaw ay twofold being. Ang laman nanghihina. Ang laman mahina. Sabi ng Panginoon, tunay na ang laman ay mahina, ngunit ang Espiritu ay laging nagnanais. Amen. Sa laman ay walang pakikinabangin. Ngunit ang bawat salitang sinasabi ko sa inyo, John 6:63, ay tawang Espiritu na nagbibigay buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Don't try to apply eternal things to temporal things, and don't try to apply temporal things to eternal things. It cannot be. Huwag mong i-apply yung eternal sa temporal. Eternal is eternal, temporal is temporal. These temporal things cannot go to the eternal things, but eternal things pwede. Yes. Amen. Because we came to this world. We are eternal before. I am a part of God. I am with God, the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Amen. And that Word was God. Amen. And the Word made flesh and dwelt among us.
dwell among us. Be flesh. The Word made flesh. And that Word is us. Hallelujah. If you don't keep them in balance, you become a confused mess. Stay balanced. Makukonfuse ka pag ina-apply mo yung eternal sa temporal. Pag binasa ang Bible, ina-apply ka agad nila yung temporal. Gusto kasi nila na ang temporal dahil sa eternal. Cannot be. The principles of the Bible, temporal is temporal. 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, verse 40, I believe, mga kapatid, mayroong katawang panlupa at may katawang panlangit. There is a body terrestrial and a body celestial. Amen. One to die, one to live. Amen. Dimensional living, this is very important. Understanding dimensional functions will help you in your Christian life. So, knowing what the dimensions that you are operating is a must. Alamin mo, ano ba yung nag-ooperate? Pag problematic ka, human spirit yan. Fifth dimension ang kumikilos sa buhay mo. You have to know that. Kasi nakakatulong yun naman natin sa bilang isang pagiging Kristiyano. Bilang isang pagiging nananampalataya. Kung anong kumikilos, alam nyo, hindi mo pwede, hindi mawala ang alalahanin. Amen. Ako nga lang nag-aalala mga kapatid, sino ba, sabi ko nga nung lang, sino ba si Pastor Lloyd? Sino ba yung dakilang propetang si Elias na nagtago sa yungib? Dahil natakot. Amen. Amen. Amen? Marami. Ang dakilang apostol na si Pedro, how many times ikinaila niya ang Panginoon? This speaks about twofold being. In this dimension, alam natin, i-operate ang buhay natin. Knowing what the dimensions that you are operating is a must. When you understand the dimensions you are dealing with, you can fulfill your purpose of redemption. Alam mo kung paano ka maglilingkod sa Kanya. Natanggal na. Ito na, walang tinamaan. Marupok na siya. Meron pa namang isa doon, di ba? Kapalitan lang natin mamaya. Yung mga electric fans, dito yung ilabas. Yung aircon sa loob, patay na ba? Yung mga electric, isaran yung pinta, tapos yung electric fans, ilabas ninyo. Meron doon. Dito na lang sa gitna. Anuhan nyo na ang alalayan. May aircon naman tayo lahat ng tumulong. Minute lang kanina kasi pag nagkilos talagang tao, ipanit ang katawan. Okay lang sa akin dito, may pa naman ako eh. Kayo dyan, malamig naman kayo dahil ang aircon nandiyan eh. Okay, palagpakan natin ang ating Panginoon. You can fulfill your purpose of redemption. Alright? Stay in balance. So alamin natin, ano ba ngayon ang kumikilos na dimension sa buhay mo? Sapagkat temporal things, terrestrial things, 5 yun. First, second, third, fourth, and fifth dimension speaks about terrestrial things. The 6th and 7th dimensions is celestial things. So, ulitin ko, are you a spiritual? Yes. Amen. Amen. Now look at that. Ulit yan ng prophet. Kompleto na ang 12 houses of zodiac. Sabi ng iba, ang zodiac sa demonyo daw. Sabi ng mga religious, zodiac, horoscope, sa demonyo yun daw. Hindi ba alam na ang Bible noong unang panahon ay ang langit? Wala silang ganitong binabasa. Tingala sila ng Diyos sa langit. Amen. Amen. So, nandyan po mga kapatid. Sa number 1, Sagittarius, Leonite, and then also the Aries is the fire. Apat yan, earth, water, air, and fire. So merong fire, then the Scorpio, the Cancer, and the Pisces is the water sign. The Libra, the Aquarius, and the Gemini is the air sign.
Alright. Can you say amen? Amen. So, makita natin doon sa Capricorn and also Taurus, also Virgo is the earth sign. So, apat-apat yan mga, tatlo-tatlo yan mga that speaks about the pyramids. A sign of a pyramid talks about the church, the believers, we. So, ulitin natin, the Capricorn and also the Virgo and also the Taurus is the earth sign. The fire sign is Sagittarius, Aries, and Leonine. Also the Scorpio, water sign, Pisces, and Cancer. And the air sign is Libra, Gemini, and Aquarius. Okay? May premyo mamaya. Maging may premyo. Nakuha na? Amen. Okay. Future home was having a prophet, Brother Branham, 1964. And heavens will pass away with great noise. Did you notice? Or notice here. Heavens will pass away with a great noise. Listen, the whole earth will be on fire. The whole earth will be on fire. If you go back to the houses, the Sagittarius, Aries, and Leonine, we know that Jesus Christ came in the fire sign. Amen. April 6, ang kapanakan ni Jesus Christ was also Brother Branham in April 6, 1909. Si Jesus Christ is April 6, 13 AD. Alright? So, the whole earth will be on fire and will ignite. May kinukopya ka ito yan. Sige. Meron? Okay na? Okay na po. Pagkatapos kong mag-preach, pwede ninyo yung i-click kaagad to. Pero sa mga puntong binibitawan ko, sige, kuhanin nyo lang. Then, and will ignite the gases that's in the earth, and explode it. Ganda. That's exactly the Bible said here. Peter said, and the heavens will pass away and the earth with great noise. Sa 1 Peter. Such an explosion will rocket on Mars. I mean, because it's got to kill every disease. Everybody say amen. Amen. Every diseases, every season, every thorn, everything there is to be done. The fire will burn it up, and remember, it's not altogether just a literal fire. We are not expecting those literal fire na in-expect ng lahat na masusunog ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa at lahat ng tao ay susunugin. That is not a literal. You cannot apply eternal to temporal. We are not saying that a literal fire, and we are saying that it is a spiritual fire, and that is Jesus Christ. If we say burning fire, it is a pillar of fire, it is a lake of fire. It is the same thing. Amen. We can say about fire, it is Jesus Christ. It is God. He is the burning fire. He is the consuming fire. Amen. He is the lake of fire. Yes. He is the fire. Kaya mga kapatid, tutupukin niya ang lahat. Ang sabi ng prophet, kill every diseases. Ang sabi ng prophet, we are not expecting to be healed. Hindi ka mag-expect na manggagaling ka. Magaling ka na. Kahit magaling ka na. Amen. Amen. Do not believe God with your thoughts. Because you are God. I am God. If doubt comes to your mind, say, I am God. Amen. Kapag dumating yung panghihina, dumating yung alinlangan, dumating yung fifth dimension, sabihin mo, I am God. Hallelujah. Amen. Where is the power of death? There is no more power of death. Hallelujah. Amen. Kill every diseases, lahat ng tinik, lahat ng kahirapan, lahat ng mga bagay, everything there is to be done. Tapos. Kailangan may balance natin eh. May lagay natin sa tama ang ating konsepto. Alisin nyo na ang lahat ng mga natutunan nyo noon.
Learn of that, what you have learned before. Especially sa mga tinuturo sa atin ng ating mga reliyon at mga sinasakupan natin noon. Ako pag binalikan ko ang turo ng Pentecostal, bumabagya sa mensahe ang aking isipan. Yes. Sinasabi ko, alis ka dyan! Wala kang karapatan para guluhin ang aking utak. Can you say amen? Amen. Hallelujah. The fire will burn it out. Sabi ni Peter, tutupukin ng matinding init ng apoy ang mga bagay sa langit, sa lupa, sa lahat ng mga bagay na nakikita. Ano ang ipakikinabangan ng tao? Then the people of the world expecting na magkaroon talaga ng pagsunog. Look at that. Iniisip pa ng tao, susunugin ng Diyos ang buong mundo. Right. Kasi ang mga science, the H2O composed of hydrogen and oxygen, science, isang iglan lang, yung hangin at ng tubig, pwede mag-apoy yan. Do you believe me? Amen. Amen. Kaya nga, in-expect ng mga scientists, alis tayo sa Earth, saan kayo pupunta? Pag pinanood ko yung palabas na After Earth, no, it cannot be. There is life after this life. No other Earth. Only the Earth, the inhabited planet. Amen. Alright? Ang kinukumpos nila, mga kapatid, kaya pinag-aralan natin mga kapatid, balikan natin yung the four elements: fire, earth, water, and Yeah. air. Hindi tayo kasi nga, yung lahat ng ating nakikita, it is a temporal things lang eh. It is a negative. Mayroong ina-applyan doon, mga kapatid. Sinabi ng Ephesians, the Lord washing by His word with water. It is a spiritual. The fire that burns us, it is Jesus, it is His Yes. word. He kills all diseases that we have. He kills everything that we have. Pinapatay niya, sinusunog niya ang lahat. Kaya burn it up. Burn. Magpasunog ka na sa ring of fire. Magpasunog ka na sa hell. Magpasunog ka na sa fifth dimension. Kaya pag hindi ka nasunog, hindi masusunog ang lahat ng alinlangan sa buhay natin. Right. Kailan na nga, magkaalala na ako eh. Biro mo, dalawa yung tatlo yung silang nagka-college. Lord, ano ba naman ito? Huwag na ako dugtungan, baka magmura pa kayo. Amen? Pag-iisipin mo yung mga gagastusin mo, talaga naman, oh my God, parang gusto mo nang magtrabaho, ayaw mo nang magpastor eh. Sabi ko, hindi ko ito pwedeng isipin ng basta, Lord, ikaw na bahala. Kung wala talaga, di wala. Kung meron, meron. Kung wala maglakad, maglakad. Amen. Yung Miko, siya yung unang dapat mag-graduate. Siya ang na magtrabaho. Paralin niya si King. Kagapit kay King, paralin niya si Kay. Kaya lang, sabi ko kay Miko, yung mga kabats mo, nag-asawa na yung iba. Yung iba, may trabaho na. Sabi niya, marami pa naman kami, sabi niya eh. So, okay naman, marami daw silang nag-aaral ngayon. Yung LBM, si Guerrero pa lang may trabaho at saka si Noel, ano. Pero yung iba, still searching and studying. Alright. Amen. Hindi naman tayo nagmamadali. Pero yung ikumpos natin, sino bang hindi nag-aalala dito? Pagdating sa terrestrial body. Yes. It's also a holy fire sea that will take away Satan and all the devils. Look at that. It is the holy fire. It is the holy word of God. It is Jesus Christ because Jesus Christ is the word. Kaya sabi ko kanina, yung propeta at saka yung mensahe dapat parehas natin tanggapin. Amen.
Marami ngayon mga kapatid, tinatanggap mo, I believe Jesus, I believe Jesus. Really? I believe Jesus, I believe Jesus. Really? Sinasabi na ng Panginoon, nandito ako, hindi mo pinaniwalaan. Say that you believe Jesus. Katulad sa Panginoon, I believe God, I believe God. Sabi ng Panginoon, totoo kaya? Sinasabi ko, nandito na ang Diyos, ayaw niyo paniwalaan. I am my Father, ano ba anong gagawin niyo? Babatuhin nila? We are believing God that the Messiah will come. The Messiah is come already. Amen. But you did not believe. Hallelujah. Both heaven and earth, amen, will pass away, killing all the germs, all insects, all natural life on it and around it, even the H2O, the water will float, think of it about a noise. Then the people thinking, ay, hindi, sa millennium yan. Millennium, sinasabi mo. Hindi, yung 1,000 year millennial kingdom, oh, gumagawa ka ng sariling kingdom. After rapture yan, talaga. Sabi na ng anak ko, mga kapatid, magkakaroon sila ng sharing doon. Sabi nila, sa school nila, sinasabi na preach daw siya doon. Good. Sabi ni, hindi si Kuya, hindi pa rin preach yan eh. Si Ate Kay, siya daw siya. Dahil share siya ng mga klase niya, dahil sila lang siya nagpapastoro, share siya. Jesus is not, hindi na natin tayo si Jesus Christ dahil nandito na. Talaga bulat yung mga klase niya. Talaga kay, nandito na si Jesus Christ. Sige, minsan punta kami sa church niyo. Say! Amen. Hindi na alam yun eh. Tapos na ang rapture. Wala na kaya tayong rapture. Ano pa naantay namin? Wala! Tapos na ang resurrection. Kaya ano inaantay namin? Wala po. Mag-aantay kayo sa wala. Mamatay kayo sa kawalan. Yes. Because there is only one resurrected body. And there is only one tomb that's empty. Amen. Isang libingan ang walang laman. Ang Book of Acts, sinasabi ng Bible, ang libing ni Abraham, ang libing ni Noah, ang libing ni Moises, at ang lahat ng mga dakilang tao ay naroon pa. Amen. Yes. Bakit? Yung kanilang laman nandun pa, pero ang tunay na sila wala na doon. Amen. Because we are all identified in that one body, and that's the body of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, na inilibing at namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at tumayo. That is our body. Amen. Amen. The exploded the H2O, the water of the Bible said in the book of Revelation 21, and there was no more sea. Oh, tingin mo, wala ng dagat. Sa tingin mo, wala ng dagat. Ano kaya mangyayari sa'yo kung wala dagat? Lahat ng source ng kinakain natin isda. Galing sa dagat, puro baboy na kainin mo, puro kardina, patay kang bata ka. Right. Well, gagawin mo, sa milenyo, puro liyong na lang daw doon. Anuhan ng... Kakainit ng iyo. Kainin kayo ng liyong doon. Pag nagutom yun ang liyong mong binuwin, lumagay ka sa bunga namin, bila ka na. Ngoy. And there was no more sea. In-apply kagad nila, o mo na, literal kagad. Exploded. They will change the whole surface of the entire earth. The holy wrath of God will come upon the sea and will cleanse it, will change the entire surface. Kailan ba nilinis niya ang tao? Kailan niya nilinis ang surface na yan? Kailan niya binago yan? We are all changed. Amen. In the moment, in the twinkling of an eye, the prophet will come, the messengers will come and bring the message in the twinkling of an eye. Hallelujah. We are all changed. We are all cleansed. Amen. May nagdadebate, cleansing, changing. No. If you are changed, you are clean, it's the same thing. Amen. New creation, brand new unit. Hallelujah.
The holy wrath of God will come upon it. See, and will cleanse it and will change the entire surface. No more sin. Sabi dito, bilinis, in-explode. You know what is explode? The word. The water, washing by the word with water. Amen. Isaiah 41, 43 verse 1, But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. Talagang tinawag ka ba ng Panginoon sa pangalan mo? Amen. Yes, thou art mine. Hindi mo pag-aari ang sarili mo, pag-aari ka ng Diyos. Amen. Whether you like it or not, you will serve Him. Because Amen. that is your purpose when you are here, is to serve the Lord. Amen. May mga taong nagsiserve sa religions, may nagsiserve sa anumang denominations, may nagsiserve sa anumang organization. That's them. But as for me and my house, Yes, amen. we will serve the Lord. Amen. Amen. When thou passest through the waters, I will be thee. I will be with thee. Balikan natin, mga kapatid, yung water sign. Sige. What is the water sign? Scorpio, Cancer, Pisces. Cancer, Pisces, and Scorpio. That is the water sign. When you passes through the Scorpio house, Cancer house, ano ba? Pisces. Pisces house, I will be with thee. Amen. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulunod. Subukan mo nang tumawid sa ilog. Di ka ba malunod? Pagtatawanan ka ng mga tao, na-apply mo sa literal. Kami nandun sa, sa Burias, nalunod kami. Ngayon? Dumaan. Dumaan man sa ilog, di ako malulunod. Pagtatawanan ng tao, sige nga, tawid ka kayo sa ilog, di na namin, di kayo malunod. Hindi, sasakay kami ng bangka. Hindi ka malunod, sasakay ka ng bangka eh. Amen. Amen? Amen. Amen. Sige nga, kung kayo Diyos, lumakad kayo sa ibabaw ng tubig. I did! Amen. Yes. Right. Because I am identified in that body that walk above the water. Praise the Lord. Lumakad niyo siya. Amen. Pero naniwala ba kayo? Hindi. Right. Sige nga, tumagos ka na kung kayo na. Diyos na kayo, Diyos kayo. Tumagos na kayo dito sa pader na ito. I did! Praise the Lord. Amen. At sabi na ulit, nakakita ang Panginoon sa lahat ng mananampalataya. Mananampalataya ba kayo? Hindi, kasi hindi kayo naniniwala. Amen. Right. Amen. Sige nga, kung Diyos kayo, buhay niyo patay. I did! Amen. I did it. Sige nga, gawin mo yung tinapay ang bato. O isang anas, lumagay ka sa likod ko. Right. Amen. Can you say amen? Amen. Praise God. And through the river they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, when thou walkest through the, what is the water, what the fire sign? Aries. Leo. Aquarius, Leo, and Sagittarius. okay, linawin natin yung Wala. Hindi Aquarius. Hindi Aquarius. fire sign, Leo, Aries, and Sagittarius. Yeah. Alright? When thou walkest through fire, thou shalt not be burned. Plastic. Dumaan man sa apoy. Di ako. Huwag mo nga tumawid sa apoy. Sige nga. Sigurado. Tingnan mo kung di ka aaray-aray dyan. Sure dapat. Patakan nga lang kita ng kandila. Baka ayaw mo eh. Ang lakas ng loob ninyo umawi. Dumaan man sa apoy. Di ako masusunog. Naintindihan nyo na ang awit? Sing with understanding. Amen. Anong fire yun? It is the age of fire time. Amen.
Dumaan na sila. Si Jesus Christ, dumaan na sa apoy, dumaan na sa ilog, dumaan na sa tubig. Lahat tayo dumaan na doon. Amen. Hindi mo kailangang patunayan ngayon. Baka mapahiya pa ang Lord eh. Sige na, kung Diyos ka, tumawid ka na dito sa apoy na to, tingnan ko, hindi ka masunog. Sabi ko kayo ang apoy. Oh, come on, takot kayo susunog eh. The reality, what we are saying now, it is a word, it is a sign. The fire sign is over, the water sign is over because Jesus did it. Are you with me? Amen. Hindi mo kailangan tumawid siya. Ako mga kapatid, inaawit ng mundo yun, dumaan man sa ilog, di ako malulunod. Come on, tingnan ko nga, di ka malunod. Hindi ka masunog. Kasi magawa ko ng malaking apoy dito. Awit ka na! Are you with me? Amen. Thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Look at the word sa Hebrew lexicon yung flame. Ang ibig sabihin ng flame, tip of weapon, point, head of spear. Look at that. Spear. Sabi ni Miko kanina, hindi tayo yung boomerang. Right. Tayo yung arrow. Pag sinibat mo, tuloy-tuloy mga kapatid hanggang bullseye. Amen. Kailangan sapoy yung sisibatin mo. Para kang si Achilles, mga kapatid, kahit ilang kilometro ang layo, pag binitawan niyo yung sibat niya, mga kapatid, alam niya, hallelujah, yung titirahin niya talagang alam niya, kitang-kita niya. Sa history, mga kapatid, alam mo ba si David na train siya yung mga nagsisipon na yung mga tirador? Yung tirador kasi sa Israel nung ginagawang pangkumbat nila, panglaban nila. Tinitirador kahit sa gabuhok ng tao, mga kapatid, kaya nilang patamaan doon sa tirador niya. Si David, hindi siya lumabang doon sa higante na wala siyang alam sa pagdigma. Yes. Amen. Mga kapatid, huwag kayong lumaban sa pagdidig sa pagdigma kung wala kang alam. Amen. Amen. Yes. Amen. Talo ka. Kaya nga, kilala mo si Lucifer, kilala mo si Satanas, kilala mo ang kaaway mo eh. Dahil pag hindi mo kilala, talo ka. Right. Si David, nandun siya. Yung ibang mga denomination pastors, para lang makakwento ng tamang kwento ng kapatid. Hallelujah, isang batang maliit, nakikipaglaban doon at ginahawakan daw ng Diyos yung bato doon sa tirador ni David at boom! Pinalo sa ulo ni Goliath. Kwentong barbero. Bakit? Si David, bago siya lumabang sa kay Goliath, pinatay niya ang oso at saka ang leon sa pamamagitan ng kanyang Yes. tirador. The Lord is my shepherd. Alam niya, thou art with me. Kaya tawag bitaw niya, alam niya kung paano niya patamaan. Kaya alam ni David kung saan patamaan si Goliath dahil may cover ang mukha. Pinalusot niya mismo dun sa butas, sa history mga kapatid, ng mga Israelites sa mga ikipagdigma. Yung tirador, may mga tirador doon, pag binitawan na, sa lagi ang ulo, patay mga kapatid ang kaaway. Ganyan ang revelation ni David. And kinuha niya yung bato. It speaks about the revelation of David, mga kapatid. Ayaw mo niya? Amen. Ay, lumaban na wala tayong alam. Anong alam mo? Anong alam ninyo? Alam ninyo na wala ng rapture na iniisip ng tao. Alam ninyo na wala resurrection ng mga ganun na malapatay sa cemetery magsipagbangon. Alam ninyo yan. Amen. Who? Blade. The flashing of point, spear, blade of sword. That is the word flame. Obadiah 1:18, and the house of Jacob shall be a fire. Are you with me? The house of Jacob, you have not seen Jacob 1,000 years ago na, patay na yung bulok na yun. Are you the house of Jacob? Amen. Amen. And the house of Joseph a flame? Hebrews chapter 1:7, and of the angels here, who maketh his angels spirits and his ministers a flame of fire. Ano yun? Minister of flame. Are you ministers of God? Amen. Flame of fire.
Revelation 1:14, He said that His hair were white like wool, as white as snow, and His eyes were as a flame of fire. Di ba ay? Naglaan ng laglang na apoy. Kaya pag nakita mo ang Diyos, pag ini-minister mo ang Panginoon, ay sila napakagandang lalaki ng Diyos. Pag ini-minister mo ang Bible, pag nakita mo ang Panginoon, nakakatakot kaya ang mukha. Pero yung buhok niya, tingnan mo, yung buhok niya, Okay. ang puti, na parang isang niebe na nagpuputi. Tapos, yung kanyang mata, apoy. Makita ko yan ninyo personal yan, hindi kayo tatakbo. Imulto yan. Because they are applying the spiritual things to the temporal things. Subukan yung tingnan yan kung magpakita sa inyo, lalo na sa gabi. Baka pitpitin nyo yung chinelas nyo at magtatakbo kayo na, maglabi ka! Tama ba ako? Statue of Graphic Man, sabi ng prophet, the first Bible that God ever wrote was the zodiac in the sky. Do you believe the zodiac? The first Bible is the zodiac. Amen. It starts off with a virgin, it ends up with a Leo, the lion. The Leo is the lion. Right. And when I get into the 6 and 7 seals, sabi ng prophet, you'll find out when the other seal was opened, the zodiac mark of that place was Cancer, the cross feet. Thus the Cancer age we're living in now revealed. And the next thing, the seal tore off, it reveals Leo, the lion, the second coming of Christ. Naintindihan natin? The Cancer sign, the zodiac, during the time the 7 seals was revealed. And also, in the second coming of Christ, the lion took the book. Revelation chapter 5, kinuha ng the lion of tribe of Judah. Hallelujah, yung aklat na nandun nakaupo sa trono. Amen. Right. At yung aklat na yun, mga kapatid, hallelujah, sinabi ni Juan, mga kapatid, pinapakuha sa Revelation chapter 10, hawak na yun ng isang anghel, yung aklat na yun, at bukas na. At ang sabi ng anghel kay Juan, kunin mo Juan at kainin mo. Amen. 8, chapter 10, verse 8, 10, 11, kainin mo at magpropesay ka. Nasaan yan yung aklat yun? Kinakain mo. Amen. At magpropesay ka. That is your visions. Prophesy your message. Blow your trumpet. Amen. Amen. Lioness, the lion, Christ's lion is consummated. The lion of the tribe of Judah, ancient picture, the king of beasts in all his majesty, with his feet over the head of the Hydra. You know what is the Hydra? The great serpent. Hydra is the great serpent, and the lion ready to descend upon the serpent and crush it. Say about the lion. The white man is the lion. The serpent, the Hydra, is a fleshman. Amen. The human spirit. Are you with me? Yes. Sundan niyo ako mga kapatid. The Hydra, the great serpent, the dragon, it is the human spirit. Nasusundan niyo ba ako? Amen. And the lion mga kapatid, yun is the lion. The word of man. Amen. 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 Anong gagawin? Ready to descend, bumaba upon the serpent and crush it. Dudurugin mo ang human spirit. Unawain mo anong buhay meron ka. Araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ano nagpa-function sa buhay mo? What dimension na nagpa-function sa buhay mo? Lalo pag dumating po ang kawalan. Yes, amen. Thinking about itong inferiority complexes, mga kapatid, na naaawa sa sarili, that is inferiority complex. Amen. Walang tiwala, self-worth. Meron naman sobra-sobra ang tiwala. Amen. Inferiority complex din yan. Sobra ang hangin. Bagyo inabot. Inferiority complex din yan.
Walang superiority, walang inferiority. Kailangan mga kapatid, hallelujah! Amen. Alam mo kung ano meron ka. Di ba, sabi ng ibig sabihin ng inferiority complexes, naawa ko sa sarili. I'm sorry for saying that. Narinig naman natin si Brother Obay. Nahatulan ko na natin sarili. Hatulan mo ang laman mo. Right, right. Tama ba? Pero you have to know that you have the word man inside of you. Know who you are. I know that I am God. Amen. Assume that the word man inside his body, I am God. Minsan nararamdaman natin ito eh. Ipinanganak akong mahirap. Pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na raw. Principles of the businessman. Right. Totoo. That is the principles of the businessman. Ipinanganak kang hubad, mamatay kang hubad, kasalanan mo. Pero ang sabi ng Bible, lahat tayo pinanganak, sabi ni Job, kalbo. Ipinanganak tayong lahat na wala. Yes. Babalik tayo, Wala. wala. Sabihin mo, babalik kang mayaman? Bakit? Mayaman ka ba sa libingan? Kaya yung iba nag-aalay ng mga prutas, pera, o ang mga magnanakaw ng pag-alis nila, kinukuha. Amen. Para may baon daw sila doon sa kabilang buhay. Come on! Right. After this life, no more. Amen. This flesh man. Alright? Can you say amen? Can you say amen? Amen. Come on! That's the reality. Pinanganak kang mahirap. Hindi, pinanganak ako sa angkan ni Nusubel Ayala. Sige nga, parehas nga natin pag namatay tayo, pagtabi natin yung bulong nating dalawa. Sasabihin ba ito, mayaman to, ito mahirap kasi ito mahirap, daming galo sa ulo. Ito mayaman to, ang kinis-kinis ng ulo. Come on! Hindi po, pare-parehas po yan! Paras bungo! Paras bulok! Paras kinain ng ungot! Amen. Pinanganak kang mahirap, mamatay kang mahirap. Sinabi ng Bible yan. Amen. Because mother's womb is earth. And God separated us in my mother's womb, sabi ng prophet. Pero mga mayayaman, takot na, sabi na, ayoko nang maghirap. Alam mo, sabi ng Bible, kinatatakutan mo maghirap ka. Sinabi ng Bible, ang bagay na kinatatakutan mo ay siyang darating sa'yo. That's right. Huwag mong katakutan na hihirap ka. Huwag mong katakutan na mawawalan ka. Huwag mong katakutan na namang bagay sa mundong ito. Huwag mong katakutan na inferiority complex yan. Amen. Are you with me? Amen. Kasi pag natakot ka, yun ang darating sa iyo. Amen. Sumakay ka sa bangka, sana huwag na malunod ka! Lumubog. Sana sa likod ito, huwag kami maghirap, huwag kami maghirap. Maghihirap ka. Right, right. Yes. Sa likod ito, wala sa akong problema, wala akong pagsubok, lalong dadami yung pagsubok. Amen. Yun ang darating sa iyo. Yun ang kinatatakutan mo kasi. Amen. Are you with me? Amen. Say that you are God and you know inferiority complexes. Amen. Amen. Hallelujah. Names of the house of Leo, Arye, Hebron, a lion hunting down his prey. Amen. That is Arye. Amen. In the word Arabic, Al-Assad, leaping forth as a flame. The names of the house of Leo. Hebrew word, Arye, a lion hunting down his prey. Al-Assad, Arabic word, is leaping forth As a slave. as a flame. Leaping. Ano yung leap? Talon. Talon. Yung dak. Dakma. Parang gano'n. Tama ba yung sinabi ng Book of Acts? Yung lumpo dun sa walking and lifting pala yun. Lifting pala yun. Leaping is yun? Forth as a flame. Yung kukusog ka. Parang takupin ka. Ayan.
Okay? Can you say amen? And that is the house of Leo. Next. Revelation 2:18, and unto the angel of the church in the Thyatira, write these things, saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like the fine brass. Kung pag nakita ninyo ang Lord Jesus Christ, kung pag binasihan niyo, di mo yung kanyang paa. Brass. Ano yung fine brass? Yung iba-iba klase siyang bakal eh. May silver, may iba-iba eh. Ito siya, tinkling brass, cymbals. Ganyan ang paa ng Lord. Nag-aapoy na yung mata, puting-puti yung buhok, yung paa, cymbals. Sa tingin mo maniniwala kang Diyos yun? Kapag pinagbasihan natin ang Bible, sa letter na babasa mo, hindi, di ba? Amen. Hindi ganyan ang Diyos. Kulay ang paa niya, kulay symbols. Tingnan mo yung symbols na sa loob. Are you with me? 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, and unto you who the troubles rest with us, when the Lord shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Pag-iigatan yung mga hindi nagsisiniwala sa Kanya, and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ, at yung mga hindi sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. And what is our gospel today? The third coming gospel. Amen. Who shall be punished with everlasting destruction, but not an everlasting destruction. There is no such eternal flame, or eternal hell. There is no such eternal. Sabi, 1 milyon, para takutin lang yung membro, wag lang umalis. 1 milyon taon, hallelujah. Kaya sabi ng pastor, mag-uumpisa ka pa lang doon sa impyerno. 1 million na taon, umpisa pa lang kasi everlasting yun, eternal yun. Hallelujah, araw-araw at araw-gabi. Hallelujah, sabi nila araw-gabi daw, sa eternal pala may araw at gabi. Araw at gabi, pahirapan ka. Bakit? Pag sinabi natin eternal, di ba walang araw at gabi? Yes. Ang eternal walang umpisa at huli. Hallelujah, walang except at saka ending. Hallelujah, wala, di ba? Amen. Walang entrance at saka exit, walang beginning at ending ng eternal. Pero sinasabi na pahirapan mo, araw at gabi. Dito yun. Amen. Dito ang araw at gabi. Ngayon. Pinapahirapan sila? Yes. Ikaw pinahirapan? Sometimes. Sometimes. Paano maintindihan mo hindi lahat ng araw Pasko? Amen. Amen. Kasi pag naging araw natin lahat Pasko, abnormal tayong lahat ng nanampalataya. Gusto lang natin puro masaya. Sarap. Sometimes you laugh. Sometimes you cry. Right. Job experienced that he is crying to the Yes. Lord. Yes. Paul experiences that he cried unto the Lord. Everything in the book, in the Bible, they cried unto the Lord. Tapos ngayon ikaw, hindi ka magka-cry sa Lord. Even Jesus Christ cried unto the Father. Are you with me? Amen. Father, Father. See? Oh, tapos ikaw, buhay Pasko. Sometimes he laughs, sometimes he cries. Hallelujah! We shall be punished in everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power, and he shall come to be glorified in his saints. Are you glorified? Yes. Yes. And to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. This is my testimony. This is my day. This is my story. Amen. February 28, 1960, what is happening there? Sunset Mountain. For rather forest this day al-Asad, leaping forth as a flame. Yung ninano natin in the house of Leo. Amen. Are you with me? It's fulfilled before your very eyes. Fulfilled. Amen. Fulfill. God, He built to this earth. Pero ano sabi ng tao? Hindi, Branham yan, Branham yan. Si Branham ba yung tao kayo? Pag nakita yung Branham, Mr. Claudia, Branham yan, Branham yan. Oh, come on. Hindi po si Father Branham yung tao kayo.
Tayo yung Amen. the cloud is a person. The cloud is the believers. The cloud is the theophany. The cloud, oh, hallelujah. Amen. And judgment shall struck the earth, however, he is being glorified in his saints. Life Magazine called it a mystery cloud. Are you with me? Yeah. Told you that Jesus went away on a mysterious cloud and said, seeing we have compassed about with so great a cloud of witnesses. Cloud of witnesses. Hindi po yan, alam mo ang mundo kasi, ang interpretation sa cloud of witnesses, mga ano daw, mga alapaaw ng ating mga kahitaan. Batukan eh. Layo, alam. Layo ang interpretasyon mo. Mga ano yan, mga ulat ng kahirapan natin, mga kahinaan natin. Hello! Who is that cloud of witnesses? Tayo! Amen. The cloud of witnesses, yung cloud, pagbaba nila, sila yung witness ni Jesus Christ. Amen. I am not ashamed of the gospel of Christ. I am a witness because the Spirit of God is in me. Amen. The Spirit of the Lord. Amen. Napakaganda ng mensahe talaga. Amen. Walang pwedeng ipagpalit eh. Sabihin ng mga kaibigan, kailan babalik sa Pentecostal? Sa inyo na yan. Ito, balik ka ng Pentecostal mo ito. Tutukuin yung sarili niyo. Babalik pa ako dyan. Para mag-isip ko din, babalik yung Lord. The great lion has leaped from the plain, bringing judgment and hunting down his prey. Alright? Ancient snake and star names, constellations. Sa ganyan to, para mailagay natin mamaya sa ating ancient star names in the constellation. Regulus, trading underfoot. The Nibola, the judgment of our Lord who cometh. Algebra, a rabbit, the exaltation, or exalted one. Zulma, shining forth. Dinit, a lesson, a rabbit, the judge cometh whose faces. Alzifera, a rabbit, the enemy is put down. Then po yung stars, the names of the stars in the constellation. Alright? Can you say amen? Amen. Sulat, bilisan niyo mga rabbit. Yan po ang mga pangalan ng mga stars under the constellation. You know what is the constellation? The cloud revealed. Jesus revealed the constellation, mga kapatid. Hallelujah. And when the cloud revealed, when Jesus revealed, the enemy is put down under your feet. Alright? Si Satanas ay nilagay natin sa ilalim ng ating mga paa. Di ba naman nag-isip, napakapakan ng Diyos. Hindi pwedeng napakapakan si Satanas, mislingin ka nun. Amen. Amen. Go out sitting on the foot, Nebula, the judge or Lord. Sabi, isulat nila, the judge, pwede na yun. Huwag kayong complain nyo. Or comment. Ang Jehovah, rabbit, exaltation. Pwede na yan. Exalted one. Zulma, shining forth. Tinila, listen, it is the judge coming to see them. Al-Dafera is the enemy put down underneath. Alright? Everybody say amen. Amen. Alright. 2 Thessalonians 2:8, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Ooh. The wicked be revealed. Na-reveal na ba sila ang wicked? Ang masama? Amen. Ang iba, hindi pa eh. Di ba na-reveal sa Satanas? Di ba na-reveal sa Antikristo? Di ba? Ano ang sabi ng Bible? Narinig ninyo na sa Antikristo darating? Say na, rito 1 na. John chapter 2. At siya'y narito na. At marami na ng Antikristo. Amen. At ang sabi ni Juan sa 19, sila'y magsisialis sa atin sapagkat hindi sila sa atin. Amen. Dahil kung sila ay hinatili sa atin na sila sa atin, ngunit sila'y nagsialis sapagkat hindi sila sa atin. Amen. May karapatan kang sabihin niya? Yes. Why? Si John, nagsalita niya na sinasabi niya, siya si Jesus Christ during the time. Amen. It's a part of the body of Christ, not a religion.
Amen. that people believe. Ginagamit kaya din yan, verse ko na yun, ng mga denomination. Pag nakakalayo ka, umalis yun kasi hindi sa atin. Magamitan ka ng verse. But I want to tell you that God's scripture is the word of Jesus Christ. Now, if Jesus is in you, you are the right man to use the verse. Amen. Alright? The judge of the earth, the mighty king of beasts is that this and rightfully he, the dominion over the earthly kingdom and puts his enemy down, shining forth and destroying him that brightness of his coming. Verse 1 chapter 4, the shout, the voice, the trumpet destroys Satan. Satan. The shout, the voice, and the trumpet. Yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. When the Lord shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, With a and trump. with a trump, Amen. then Satan destroyed. Amen. Satan destroyed. Through sabihin mo Satan, he is destroyed, and he is being obedience to the word man. Satan is always there. Hindi pwede mawala si Satanas. Tama ba? Amen. Hindi pwede mawala. Kaya nakukontrol natin siya. Kukontrolin natin siya. Sumusunod siya. Huwag ka lang makinig sa kanya. Napakasipag ka naman niya ng witness. Oras-oras yan. Ganun lang yun. Amos 2:7, surely the Lord God will do nothing, but he reveals the secrets unto his servants the prophet. The lion hath roared. Who shall not fear? The Lord God hath spoken. Who can but prophesy? The lion Hot roll. hath roared. Amen. Are you the lion? Are you the lion? Amen. Yes. Kailangan mag-roar. Kailangan marinig ng lahat ng mga hayop ng mundo ito. Dahil ang sabi ng Lion King, pag ang lion sa gubat, mag-roar na, lahat ng hayop sa gubat, nanginginig. Nandito na yung mga breadcrumbing na yan. Nanggigigil ako sa mga yan. Sige, manggigil ka, kakainin kita. Amen. Amen. You have to roar. Roar sa school nyo, roar sa office nyo, sa trabaho nyo. Roar! Praise the Lord. Pakilala mo ikaw ang Lion of the tribe of Judah in this present day. I am Jesus. I am the Lion of the tribe of Judah. Hindi ikaw yung leon. Sabihin ng class mo, ikaw bang leon? Sakmalin mo na ako. Sakmalin mo sarili mo. Leon ka? Tupa ako. Ang tupa at leon nagkaisa na. Amen. Sapagkat ang tupa at ang leon ay isa lang. Amen. Tama ba? Amen. Ay, hindi ko lang ako tupa, pambing ako. Kainin mo na ako. Hindi ako kumakain ng kambing. Amen. Who can be prophesy? Sino bang pwede mag-prophesy? Eat it up and prophesy again. Kainin mo! Kinakain niyo ba ngayon? Yes. Prophesy again! Yes. Roar! Huwag yung pag nakausap natin ang tumalapit bahay, ating mga kaibigan, kamusta niyo ikaw lamang? Ikaw lang. Jezebel. Kamusta si Jezebel? Si Isabel pala, at saka si Samuel. Samuel. Nasugid na taga-subaybay kami dyan. Sugid. Sa inyo na yung oras na lahat, basta bago ang ikaw lamang. Sa inyo na lahat yung oras na, manood kayo gusto nyo para oras na, sasagaw na sisigaw ng mga anak ko, Papa, ikaw lamang na! Okay, asa ka dyan. Ano ba, ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon. Amen. Ano yung history doon eh. Hindi para maging salawahan. Ikaw lang, susubaybay natin yun. Pero pagdating sa roaring of the word, you have to roar as a lion. And we're saying that physical, hindi naman tayo po pwede na gabi-gabi mga batid, pwede sa natin. And everything there is a season. Amen.
Hanggang doon lang naman. Sundan niyo, maganda. Hindi. Bukas. Promote. Hallelujah. Palatakan natin ang ating Panginoon. Hedra, the serpent. Who is the serpent? Amen. Spirit. Spirit. The old serpent destroyed. Amen. Ancient picture, a great serpent in the skies ready to be destroyed by the feet of the oncoming lion. Ancient meaning, Hedra, he is abhorred. Abhorred. Ang ibig sabihin ng ancient meaning ng Hedra, the serpent, the human spirit, the fifth dimension. You know, the terrestrial belongs. Alam mo ang terrestrial talaga. Napakahirap kalabanin. Yes, amen. Diba? Amen. Kaya ng isang mga awit, tukso, layuan mo ka. Bakit? Ang hirap ang labanan, mga kapatid, na pinagpatero ba? Nahala ko ng Diyos sa aking kahinaan, totoo yun. Dahil sa iyong kahinaan, minahal ka ng Diyos. Dahil na sa iyong romantic relationship. Tapos na ang senaryong minahal ka ng Diyos. Amen. Sapagkat buhat pa sa pasimula, nasa isip ka na ng Diyos. Minahal ka na ng Diyos. God set you before the foundation of the world. God loves you now. I know already that God loves me. Amen. And that is the reality. Woo! Amen. Ancient star names in the constellation. Alphard, Arabic, or Alpharad, was separated or put away by separation. Alphard. Aldrian, Tadwar.